Alright, so good evening. Ang ipapakita ko naman sa inyo is magki-create muna tayo ng modal para sa pag-update ng isang data. Okay, so ngayon niran ko na yung ating sump. Open ko lang siya dito. At may number dito. Okay, Visual Tutorials. Login lang tayo, login. Okay, ngayon gumagana na yung ating pag-add and yung modal and also yung retrieve ng data sa database. Ngayon, kapag click ko si update button, dapat may lalabas sa bagong modal para sa pag-update and makukuha yung data. So ngayon, layout muna tayo. Okay, una sa lahat, gagamit ako dito ng target kasi kailangan natin yan para makuha yung ID sa database sa pamamagitan ng ID tag sa ating mga element. So una, kunin ko itong mga to, type tayo ng ID, then PHP file, kunin natin yung row ID sa database. Kasi kung makikita nyo dito sa ating database, kaya natin mag-load. So, umpisa matagal talaga mag-load ng page yung may admin. Habang nag-load yan, paliwanag ko muna to. So, isipin itong ID na to, guys. Kinuha lang natin yung sa attribute ID, kinuha natin yung value ng ID doon sa database or sa table. Kung makikita nyo rito sa ating page yung may admin, sa ating table information, ito yung field name natin na kinuha na mayroong mga value na ng mga IDs. Naka-auto-increment. So, ngayon, kapag sinave ko to, refresh natin, pag ni-right-click inspect element ko to, makikita nyo rito sa elements, ito, by dynamic, nagkikreate siya ng value ng ID. Na meron siyang value 4, and yung iba, pag ito in-expand natin, ganun din. Okay? Ayan, kikreate siya ng value ID na kinukuha yun sa database. Kailangan natin yan para makapag-retrieve tayo ng data sa magitan ng modal. Okay? So ngayon, gawa mo tayo ng modal. So sa update modal, create tayo dito ng data BS tagger modal. Tapos yung target pangalan ko na sa modal ID. Modal update. So tandaan nyo, kapag ang target nyo is ID, gumagamit tayo ng pound sign. Kapag class naman ang target nyo, syempre, gamit kayo ng $sign. Pwede naman yan. Okay? So ngayon, meron tayo ditong model PHP, no? Dito sa taas, ang gagawin ko na lang, copy ko na lang lahat to. Para mas mabilis lang. Okay. Lagyan ko lang siya ng end tags. Note. Update model. Dito, ang gawin natin, ito yung review model update. Tapos sa form tags natin, magkikreate tayo ng input type para meron siya yung ID may paglalagakan. So text ko muna siya. Siguro lagyan natin ng update ID name. Then ID will be update ID rin siguro. Yan. Tapos yung mga elements natin, ang gagawin ko, magdadagdag tayo ng mga IDs. Okay? Iparehas ko na lang siya sa mga name attribute niya. Yan. Ganun din dito. Ayan. Same din dito. Ayan.
gender. Yan. Tapos, ganun din dito sa birth date. Yan. Okay, yung file hindi na siguro. Hindi na natin kailangan magyan ng ano. So ngayon, pag na-refresh ko yung page, dapat may lalabas itong bagong entry. Bago natin yung title. This will be update. Tapos i-green natin siya, success. So yan. Yan na yung ating update. So bakit kailangan ko nito, yung input type text para sa ID, dahil yan yung magiging reference natin sa mga sunod tutorial para makapag-update tayo ng data. So yan ang kailangan natin. Okay? So, gumawa tayo ng layout. And yun muna sa ngayon. And next tutorial natin, mag-retrieve tayo ng data sa pamamagitan ng Ajax. Yung nare-retrieve yung data na hindi kailangan mag-refresh yung page. Yan. Okay? So, yun muna. Out.